Di ba yung beats para makapagkape ka ng maayos at makatulog ka ng 9 beats? Taray ko ba? Ako? Gusto mo makatulog ka tayo? Ayoko, alam ko yung method mo eh. Joke lang. Illegal eh. Saan, bago tayo mag-calibrate, digas muna tayo ng cutting machine. Para masarap yung kape. Mukhang matangkad, pre. Oo nga. Galing. Galing mo ba't? Relat ko ba may siya ako? Oo. Hindi na, diba? Ayun. Saan? Bakit mahalaga linisin yung grinder? Magmamatter na lasa ng kamoy. Stock na beans dati, lalo na nagkakalibrate tayo ng bago. Sabi yung mga dating lasa, mantika, beans, kailangan natin linisin para nag-calibrate ka masarap. Minsan yung pait nandun dahil hindi mo nililinis yung grinder. Ikaw, maglinis ka. Huwag puro buhos, maglinis ka. Para maayos yung calibration mo. Calibrate ka ng calibrate, ang pangat ng lasa. Baka madumi na yung grinder. Malinis yun to. Possible, masarap na yung kape. Wala na yung mga sabit-sabit na dating beans. Mantika ng dating beans. Dali na mag-calibrate. Minsan kasi kaya nahihirapan yung mga barista mag-calibrate kasi hindi na naglilinis ng grinder. Isa na may lasang lumalabas sa kape mo. Puro pahit. Ito na yung sign para maglinis ka. Malinis naman pala eh. Oo na. Wait lang, di ba kakain pa ako? Ito totoo lang na. Mamaya lang, kakain pa. Ay, wait. Balik mo muna Balik yung mo muna balik. Ganyan pala yung pagsira yan. Dali lang, no? Ito lang yung nakuha. Ito yung nakuha nyo sa loob. Ayun. Ito, saan to? Ano? Oh, talagang dapat pala pagbago beans ano? No? Hindi, pre, dapat talaga nililinis. Ano? Balik coffee siya. Coffee siya. Saan yung kapit niya? Eh, nilagay mo agad, hindi pa nalagay yung pagkapit niya. Ay, tanga. Bonak. Di ba? Ano mo? Yan, okay. Okay. Try pa. Yes, linis na. Galing. Ganyan yung grinder nyo. Para lami ang kape. Lami, ayos. Paano mo nalabang ilunggo ko? Dahil sa Guro forma. ako. Hindi, kakabit pa. Bakit na may gulo rin. Ay. Kala mo nakakulit mo na. Hirap kaya. Kamay-kamay. Hindi, kakaway sa mga dyan eh. Wala, ano yun?
Philips eh. Yan na po. Sabi mo kasi kanina, hindi na iikot eh. Ay, sense! Matigas lang talaga. Tigas lang sa una, may Kasi may sumasabit mga lang. kapis siyang natataanan. May sumasabit, may sumasabit. Putik ka lang. Wait lang yun. Ba't ka? Hindi, kasi kinakain na to. Ayun o. Hawakan mo nga na eh. Hindi talaga iikot ng ganon yun pag ano. Diyos, di ka pa nasaksak kaya. Sabi na to. Sabi sa'yo kinakain eh. Ayun na. Sa magpapasira ng grinder dyan, punta na kayo sa shop. Baliktad eh. Baliktad yung spell. Hindi nakapapaliktad yun siya. Nasali ako dun sa kapila. Ayan, tapos na ang ating isang grinder. So yan, dito na tayo ngayon. Ito na yung beats ni Dad. So nag-pick na siya. So magka-calibrate tayo. Kailangan natin mag-calibrate para sa, syempre, tikman natin yung lasa ng kape. Tapos, unang-unang tinitingnan natin dyan yung roast date, kung kailan ni-roast, yung origin niya. Tapos, isang factor na nagpapabago sa coffee natin, yung humidity. For example, ngayon, umuulan ngayon. Isang factor yan kung bakit lagi tayo nagka-calibrate. Especially sa specialty coffee, madalas nakikita nyo nagka-calibrate. Bakit nga ba nagka-calibrate palagi? Yung mga bagay na kung bakit tayo nagka-calibrate palagi. Laging madaling magano yung beats natin, mag-iba. Ayan, madaling magbago yung beans natin. Ayan, depende sa humidity, sa roast day. Pag nag-age siya, meron siyang peak days. Tara, simulan na natin yung magkakalit. Ayan, shoutout kay Sir Jeff. No? Siya yung nagturo sa akin na talagang proper calibration. So, syempre, unang-una, paano ba natin kukunin yung masarap na espresso? Sinabi niya sa akin noon, kunin nyo muna sa pinakasagad na lasa niya, which is 40, 42 yield. Tapos, yun, sa grind size pala, para at least alam mo na yung tamang grind size. Tapos, yung lasa. Ngayon, sa 40, 42 yield, kailangan mapait. Makuha natin yung pait, pero pag nakuha pa rin natin yung alat, nasa maling grind size ka pa rin. So, yan, simulan na natin. 18 grams yung dose natin since bago pa lang naman to. Bali 8 days siya ngayong araw. Saan galing Josh? Ayun, The Block. Galing si Josh sa The Block. Tsaka kay Chip pala. Ano na Chip? Sir Rhyme. Sir Rhyme, no? Shoutout sa... Sinabi din sa akin noon nagte-training ako, taste matter, so kung saan masarap. Minsan kasi yung iba nakasunod lang sa 1:2 ratio pero hindi tinitikman. So yun, pagka-calibrate, hindi tinitignan, tinitikman. Aray ko! Nakuha natin sa 40, 41. Medyo bitter, may bitter na siya. Tapos
Tapos medyo, alam mo yun, may kagat na konti sa dulo. So, adjustment dyan, less ka ng yield. Baba mo lang yung yield mo. So, naka 41, pwede akong mag 39, yan, 38. Depende sa score. Yun din pala yung i-scorean. So, 6 and 7, aggressive para sa over-extracted. 5, mild. 4, RDL. 1 and 2 yung score na aggressive na under-extracted. Yung 3 yung mild. So, para sa akin, nasa 5 na siya. Mild lang yung pait niya. So, onting adjustment na lang pababa ng yield. Ano lang naman may onting sabit lang sa beater side. So, pull pa tayo ulit isa. Tapos after nyan, titigman natin sa latane. Kasi, syempre, kailangan mo rin malaman yung lasa ng birthplace kung mabagay ba siya. Yung mga ginagamit natin gatas, shoutout sa Jalico, tsaka sa bago natin gatas. Conap Roll. Ayan, Conap Roll. Okay siya pang boost din. Bagong uusbong na brand. So yun sa Ideal kasi, sweet, ripe, transparent, complex acidity. Yun yung dapat makukuha nyo. Iniit nyo yung Ideal na lasa. Tapos may time na minsan nakukuha ko dark chocolate. Madalas yan sa Brazil na beans. So, ito pala Brazil to. Brazil Arabica Robusta na galing kay Dan. Classic blend niya. So, kumuha tayo sa kanya ng 1 kg para i-try natin. Shoutout kay Cooking Dad. Baka naman. Nakamiss yung ganyan lasa, no? Yung puro pait. Espresso. Dati hindi. Puko kasi espresso. Pag-tamp, heavy tamp, hindi yung tinuro sa akin noon. Bakit? Para ma-extract natin yung full potential na coffee natin. Hindi yung sabi ni Sir Mike, no? Shoutout kay Sir Mike na sa Qatar, sa Fuel Qatar. So yun, isa pang factor sa calibration, yung aroma. Minsan dito mo na agad malalaman sa aroma pa lang kung bad shot ko or good shot. So sa under yan, madalas namin yung makukuha dyan yung maalat, may greens, o yan, may gulay. So under extracted, kulang pa sa luto. Tapos sa over extracted, minsan may gamot, yan, woody, smoky, o minsan amoy yosi. Tapos Ideal naman, yan, caramel, dark chocolate, pwede lemon zest, pwede orange peel, pwede mo pwede mo maamoy yung mga yon. Cinnamon yan, meron rin. Yan, tikman na natin ulit. So 38 naman siya ngayon, 39 yield. Yan, nagkaroon na siya ng tamis. Ayun, sa tingin mo, makadlas natin dyan. Kulang. Tamis. Tumalak ba? Masin, no? So, taas tayo ng isang million. So, nag-38 kami. Umalat siya ng konti. Very, very slight. Meron siya dito. Tapos hindi siya umabot ng dulo. Ibig sabihin nung hindi umabot ng dulo, hindi nagsistay yung flavor. Wala agad. So yun yung mga pag sinabi din na sa under extracted ka. So yun, last pull. Tikman natin ulit sa 39 or 40. So yan, turo din sa akin kung titikim ka ng espresso sa medyo wider kaysa sa ganito. Kasi ito kasi kung alam nyo, may difference din to sa lasa. So sa mas smaller na mouth na glass, mas mabadi siya and mas matamis. Tapos ito naman, mas kalat yung flavors, mild yung body. Kumbaga, sakto lang. So, depende rin sa iniinuman yung baso kung gaano kabigat o hindi coffee. So
last poll, tikman na natin sa milk base. So yan, score ko dito 3.5. So medyo malapit na sa ideal pero may konting kagat lang. Ikaw naman. Ikaw naman. Yan. So ating sama ngayon Joshua na-engage na. Ako sing pala. Sip-sip ng panat. Mga picture natin dito. Kaya pakita ko sa inyo yung itsura ng crema niya. Crema na guys. Pakita ko sa inyo mamaya yung tulo niya. Ayan, swirl nyo muna. Swirl. Swirl nyo. So, basta tikman nyo. Sa mga nagka-calibrate dyan, hindi yung tinitignan nyo lang, okay na. May crema na. Pwede na. Pwede na kasi may crema na. No? Hindi ganun, mag-calibrate, tinitikman. Ayun, pasok na daw. Sarap na siya. So hindi pa ito actually nagpipick or ano pa, yung full potential niya 14 days to 21 days. Sa filtered naman 7 days to 14 days. Ayun. Ay ilalabas pa to na sarap ng lasa. Ayan, patry na natin sa ano, sa milk base. Tama ba yung yield namin sa milk base o kailangan namin mag-adjust ulit pagdating naman sa milk base? Gatay naman tayo. Ito na yan. Oo, yan na yan. Ito. Ang ating episode. Bakit? Sa second sip. Second sip mo laging matitikman mo kami. Sa second sip, no? Sa una, ano lang yun? Kapait ng nakaraan. Hindi makukuha mo kasi sa first sip. Yung acidity niya, yung strongness. Sa second sip kasi dun yung ating lasa mag-impact. Lagi sa second sip. Tapos i-serve. Para professional na. Lasang blade. Lasang blade. Lasang blade talaga. Ito pa i-frame. Okay, ito na. Ayan. Titignan na natin sa ano, latte. Ayan na. Tutulip challenge kami ni Josh. Yago ba? Si, ano pangalan mo? Dambi. Dami. Okay, ako muna. Eh, maramihan lang to, Josh. Huwag paray mo lang kay Dad. Nahihirapan ako. Bakit na agad? Bakit yan ang base ko eh? Wala, hindi mo na mabibilang to. Bakit ang base? Nanibago ako kay ano, sa Vincidad. Pero okay lang. So, titikman na natin yung latte. Ito na siya. Sa milk base. Isa sa'yo. Bakit ako sa espresso yung kanina? Gawin mo na maayos. May paano ganyan? Oh, Ito na. May naman talaga na maayos to. sarap taka. Yung milk chocolate. Yung blend siya. Parang
ba? Ay, hindi. Yung dito lang yun, yung nainom ko kanina. Magkakaroon. Nag-blend na siya. Lasa niya na. Yung pait na, oo, nandun. Pero pagka yung Nag-blend na sa lumagpas na, kasa mo. 2 shots pa to, nung nakaraan 1 shot. Pats. Goods na. Okay na yung pait. Okay na rin yun yung mukha. Umaga rin yung pait. So yun, pag masarap siya sa milk base, yung calibration mo kanina, pwede na yun. Or kung kailangan may adjust, either ibababa mo lang yung yield o tataas mo. Depende sa natikman mo. Mas kulang ba yung lasa ng kape, taas mo. Kung medyo parang strong, bababa. So yan yung mga bagay na kailangan pa nagka-calibrate tayo. Tinitikman natin sa espresso, milk base. Minsan nga mayroon na pa kasama pang long black. Para at least kahit sa black coffee, alam mo rin yung lasa. Diba? So yun. So tayo mag-calibrate guys. Shoutout kay Cooking Dad ulit. Sarap ng beans mo. Gusto na lang. Sa steam ko rin yun, yung kapal eh. Nipis lang na yun sa'yo eh. Gusto tayo guys. Ayun, kanina, no? Maganda yung, ay pangit yung kanina ngayon. Naka-sears tayo. Yung sears natin, guys. Ha? Pero sa akin kasi, Tingin mo eh? malakas ako mag-relay. Pag sobrang pagod na Manati na siya. Nagka-compliment na yung natin. Alam niyo yun. Parang may vanilla nga siyang lasa eh. Yun na siya. Kumbaga nag-ano siya. Blend. Gagawin niya. Mix blend. Nag-blend ba yun siya din sa ako natin. Okay. 2 shots pa yan ah. Di ba last time naalala mo 1 shot? Yung dark. Ginagawa natin sa inyo. Diba? Yung dark. Ngayon okay na, no? Kahit 2 shots. May inom Puro shots lang kasi talaga. Dapat nga. Eh, di ba nga dahil ka dun sa medyo sobra yung beats natin. Pwede bago na lang din ako. Tapos, sa palutay. Kumukulo ka yung bahay kasi. Isa pa daw, sabi ni Marty. Ito, malakas mo ito dito. Sobra. So yun, no? Sana may matutunan kayo ngayon. Sa ating bagong video, no? So, next time naman, tatry natin i-video kung paano nagsimula yung specialty, saan nakilala yung kape, kay Caldi, diba? Tapos, sino ba ang founder ng specialty, si Ergan Hadsel, ano ba yung mga different, pati bang coffee, natin, example like Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa. So yan, next topic na yan. Dush! Dito! Ayan, barista na ang box. Solid yun. Bakit? Wala lang. Krema lang kasi yun yung inumun. One shot to. 1 shot yan yung kanina, 2 shots. Ibigay mo lang ito isip. Hindi naman bawasan eh, pero nasarapan na sumakin. Ako nasarapan din ako. Marks, okay na sa'yo ito? Hindi, lasa. Okay na sa'yo yung lasa? Brad.